Kamusta sa lahat? Ito ang pandaigdigang ekonomiya kung saan sinusuri natin ang pagbagsak ng mundo at ang mga hindi kanais-nais na katotohanang nakatago sa likod nito. Ngayon, biglaan man pero maniniwala ba kayo rito? 7 trilyong yen. Ang nakalatag sa disyerto ng Saudi Arabia sa kasalukuyan ng 2026 ay hindi pag-asa para sa hinaharap. Ito ang pinakamahal na sementeryo ng kapital sa buong mundo. Ang pondong inilaan ay 7 trilyong yen, ngunit 1.4% lamang ang natapos. Ang 170 kilometrong pader na salamin na kilala bilang The Line na dating ipinagbunyi ng buong mundo bilang kinabukasan ay isa na ngayong malaking basura na walang awang sumira sa kalupaan. Sa simula pa lang ang plano mismo ay hindi na makatwiran. Pagdudugtungin ng isang tuwid na pader ng salamin na may taas na 500 metro mula Tokyo hanggang Shizuoka. Doon ikukulong ang 9 na milyong tao at hindi na sila palalabasin habang buhay. Hindi ito kuwento sa pelikula. Seryoso itong pinaniwalaan at ang malalaking kapitalista kabilang ang SoftBank ng Japan ay sumugal sa disyertong ito. Ngunit huwag ninyong isipin na wala itong kinalaman sa inyo. Ang halagang 7 trilyong yen ay halos katumbas ng humigit kumulang 7.6 trilyong yen na credit line na pinagkasunduan ng 3 malalaking bangko ng Japan sa Saudi. Tama po. Ang perang pinaghirapan nating ideposito sa bangko ay ginagamit bilang bala para sa paggawa ng mga bakal na nakatusok sa disyerto. Marami sa mga Hapones ang hindi pa nakakaalam sa nakakatakot na katotohanan ito. Ang realidad ng 2026 ay napakalupit. Ang pinakabagong mga imahe mula sa satellite ay nagpakita ng isang napakapangit na tanawin. Ang high-speed train na dapat sanang tumakbo ng 170 kilometro ay natabunan agad ng buhangin pagkaalis pa lang sa istasyon at hindi na gumalaw. Ang tanging natitira sa lugar ay isang 2.4 kilometrong konkretong harang na walang patutunguhan. Ang hindi kapanipaniwalang halaga na 7 trilyong yen. Saan nga ba ito napunta? Marahil ito ang malungkot na tala ng huling sandali ng isang kahariang dating namuno sa mundo gamit ang langis. Ngayon suriin nating mabuti kung ano ang pinagagamitan ng ating mga buwis at kapital sa miraheng ito sa disyerto at ilalantad natin ang likod ng pagbagsak ng Saudi na ayaw pag-usapan ng sinuman. Sige, simulan natin ang kwento sa pagkakakilanlan ng taong gumuhit ng plano para sa kabaliwang ito. Noong 2015, isang prinsipe na wala pang 30 taong gulang ang umupo bilang ministro ng depensa ng Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Ang lalaking tinatawag ng mundo na MBS ay dating isa lamang sa libu-libong prinsipe. Sa totoo lang, ang pagmamana ng trono sa royal family ng Saudi ay hindi lamang batay sa dugo. Ito ay isang madugong labanan sa pagitan ng magkakapatid at magpipinsan, ngunit iba si MBS. Sa sandaling umupo ang kanyang amang si Haring Salman, mabilis niyang sinakop ang kapangyarihan. Sa loob lamang ng 2 taon, pinatalsik niya ang kanyang mas matandang pinsan at inagaw ang posisyon bilang Crown Prince sa edad na 31. Isang pag-agaw ng kapangyarihan sa murang edad na walang katulad sa modernong kasaysayan ng Saudi. Ito ang simula ng lahat ng kabaliwan. Ang kanyang ambisyon ay hindi natapos sa paghawak lamang ng kapangyarihan. Noong Nobyembre 2017, isang pangyayaring walang katulad ang naganap sa pinakamagarang hotel sa Riyadh, ang Ritz-Carlton. Ang marangyang hotel na ito na nagkakahalaga ng daan-daang libong yen kada gabi ay biglang isinara. Hindi dahil tinanggihan ang mga bisita. Ito ay ginawang isang kulungan ng mga armadong guwardiya. Ang mga nakakulong sa loob ay 381 katao kabilang ang mga miyembro ng royal family, matataas na opisyal at mga bilyonaryo. Sa ilalim ng mararangyang chandelier, ang mga suite room ay agad na naging kulungan para sa mayayaman. Ang opisyal na dahilan ay isang anti-corruption purge, ngunit sa katotohanan ito ay isang paglipol sa mga karibal sa politika ni MBS at isang sapilitang pangongolekta ng pondo para sa pagbabago ng bansa. Sa pamamagitan ng isang gabing ito ng Salamanca, nakakolekta siya ng humigit kumulang 100 bilyong dolyar o halos 15 trilyong yen na yaman. Ginamit niyang pera ang pride ng royal family at binali ang pakpak ng mga kumakalaban sa kanya. Sa isang iglap, nakuha niya ang napakalaking pondo para maisakatuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi ito isang purge. Ito ang marahas na simula ng isang muling pagdisenyo upang baguhin ang bansa ayon sa personal na ambisyon ni MBS. At ang nagpalaki pa sa pitaka ng diktador na ito ay ang Japan. Si Masayoshi Son ng SoftBank na kilalang-kilala ninyo ay nakakuha ng commitment para sa isang vision fund na nagkakahalaga ng halos 10 trilyong yen mula kay MBS sa loob lamang ng 45 minutong pag-uusap bago ang insidente. Sa Ritz-Carlton, ang pondong nilikha ng diktadorya ng Saudi ay dumaloy sa mga high-tech na kumpanya sa buong mundo sa pamamagitan ng malalaking kapital ng Japan. At sa kabilang banda, ang mga inaasahan ng mga investor ng Japan ay lalo pang nagpalakas sa pakiramdam ni MBS na kaya niyang gawin ang lahat.
Ang napakalapit na relasyong ito ang nagsimulang magpatakbo sa halimaw na tinatawag na NEOM na parang isang dump truck na walang preno. Bakit kailangan ng ganito kalupit na paraan? Ang sagot ay nasa hindi matatakas ang realidad na kinakaharap ng Saudi. Ang bansang ito ay lubos na nalulung sa droga na tinatawag na langis. 70% ng kita ng gobyerno at 90% ng mga export ay mula sa langis. Ito ay isang istruktura kung saan ang pagbaba lamang ng ilang dolyar sa presyo ng krudo ay nagdudulot na ng malaking butas sa pambansang budget. Ang presyo ng krudo na kailangan ng Saudi upang mapanatili ang bansa ay humigit kumulang $90 bawat bariles, ngunit ang realidad ay nasa $70 na antas at minsan ay mas mababa pa. Ang kanilang libro ng kita at gastusin ay palaging pula. Iyan ang tunay na kalagayan ng bansa ng mga hari ng langis. Bukod pa rito, ang malamig na tumutulak sa kanyang likod ay isang time bomb na tinatawag na kabataan. Mahigit sa kalahati ng populasyon ng Saudi ay wala pang 30 taong gulang. Ang mga lansangan ng Riyadh ay puno ng mga kabataang nagtapos sa kolehiyo ngunit walang mapupuntahan. Kung magtatapos ang panahon ng langis sa mga kabataang ito na nawawala sa landas ang susunog sa royal family. Para kay MBS, ang manatili sa kasalukuyang estado ay katumbas ng kamatayan. Ang Vision 2030, ang slogan na kanyang itinaas ay hindi lamang isang patakarang pang-ekonomiya. Ito ay isang estratehiya para mabuhay kung saan pilit nalilikha ng ibang paraan para kumita sa disyerto bago mawalan ng halaga ang langis. At sa tuktok ng nakakabaliw na planong ito ay inilagay ang NEOM, ang pagtatayo ng isang lungsod na hindi pa nakikita ng sangkatauhan sa isang lugar na halos 12 beses ang laki ng Tokyo. Pinangalanan ni MBS ang proyektong ito na bagong kinabukasan. Ngunit sa likod ng maningning na pangalang iyon mula pa sa simula ay nakapaloob na ang isang hindi makatwirang disenyo na lumalabag sa mga batas ng pisika at isang labis na pagtatanghal upang ilihis ang tingin mula rito. Mga nangungunang arkitekto mula sa buong mundo ang tinipon ngunit ang kanilang nakita ay isang baluktot na lugar ng pagunlad kung saan mas nangingibabaw ang intuisyon ng prinsipe kaysa sa siyentipikong katumpakan. Ang utos ay gawing posible ang imposible. Upang matugunan nito, mas malaking kapital mula sa Japan at pautang mula sa mga megabank ang ibinuhos na lumikha ng isang masamang siklo. Ang walang katapusang trahedya upang maisakatuparan ang mirahe sa disyerto ay bumilis mula rito. Ang pondo ay nakalap. Ang kapangyarihan ay nakonsolida. Ngunit hindi pa alam ng mundo noon kung gaano kalaking kalapastanganan sa kalikasan ang pagguhit ng isang tuwid na linya na may habang 170 kilometro sa disyerto. At ang nakapatong sa linyang iyon ay hindi lamang konkreto kundi ang kawalan ng pag-asa ng mga tao. Noong unang narinig ang plano ng The Line, sinumang matinong engineer ay tiyak na tatawanan nito bilang isang kalokohan. 500 metro ang taas, 200 metro lamang ang lapad at 170 kilometro ang haba. Isipin ninyo ang isang hanay ng mga 50 ponto palapag na gusali na magkakatabi ng walang puwang mula Tokyo hanggang Shizuoka. Bukod dito, ang lahat ng panlabas na pader ay salamin. Ang iniharap ni MBS sa mundo ay hindi pag-asa para sa hinaharap. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga batas ng pisika. Sa unang tingin ito ay isang perpektong lugar na tiyak na magugustuhan ng mga environmentalist dahil wala itong mga kotse kalsada o tambutsyo. Ngunit sa likod nito ay may matibay na pader ng siyensya. Ang temperatura sa disyerto ay 50 degrees Celsius sa araw at nagyayelo sa gabi. Ano ang mangyayari sa 170 kilometrong haba ng bakal at konkreto sa ilalim ng matinding pagbabago ng temperatura na ito? Ang mga bagay ay lumalapad dahil sa init at umuurong kapag malamig. Sa haba ng 170 kilometro ang pag-urong at paglawak na ito ay aabot sa ilang metro. Sa madaling salita, ang gusaling ito ay nakatakdang kusang magkadurog-durog dahil sa sarili nitong bigat at pag-urong paglawak. Sunod ay ang mga panlabas na pader na salamin. Ano ang mangyayari kung maglalagay ka ng isang higanting salamin sa disyerto? Ang init na ibinabalik nito ay lalo pang magpapainit sa paligid na susunog sa mga buhay na nilalang sa paligid. Gagawing impyerno ang labas para palamigin ang loob. Hindi lang iyan. Ang pader na salamin na ito ay ang pinakamalaking transparent na bitag sa kasaysayan para sa mga migratory bird. Sa pag-aakalang lumilipad sila sa kalawakan, babangga sila sa salamin at mamamatay. Ang isang lungsod na dapat sana'y magiliw sa kalikasan ay magiging pinakamalaking sementeryo ng mga ibon sa mundo. Anong klaseng biro ito? Ang buhay sa loob ay isa ring kontroladong bilangguan. Maganda pakinggan ang vertical city ngunit tanging ang mga nasa itaas na palapag lamang ang makakatanggap ng sikat ng araw. Ang mga residente sa ibaba ay mamumuhay habang buhay sa ilalim ng artificial na ilaw. Ang pagkain enerhiya lahat ay nasa ilalim ng control ng AI.
Kung magkaproblema ang isang sistema, milyon-milyong tao ang sabay-sabay na magugutom. Isang dystopia mula sa isang pelikulang science fiction ang iginuhit bilang isang tunay na plano. Maraming batikos mula sa komunidad ng arkitektura ang nagsabing ito ay produkto ng ego ngunit hindi tumigil si MBS. Dahil ang NEOM ay hindi isang lungsod para tirhan ng mga tao kundi dapat na maging pinakamalaking billboard sa mundo upang ipakita na ang Saudi ay nasa sentro pa rin ng mundo. Upang gawing posible ang isang imposibleng plano, mas malaking halaga pa ang ginastos. Ang mga sandstorm sa disyerto ay sumalanta sa construction site na parang kinukutya ang mapagmataas na pangarap. Kapag hindi na makasabay ang siyensya sa ambisyon ng prinsipe ang ipinasok ay mas maraming pera at karahasan. Ang utang na naipon dahil sa pagbaliwala sa mga batas ng pisika ay babayaran kalaunan hindi sa mismong gusali kundi sa pananalapi ng bansa at sa buhay ng mga taong nagtatrabaho roon. Sino ang makapagsasabi na sa likod ng magandang salita na future city ang disyerto ay hindi na bahira ng dugo? Ang ebolusyon ng sangkatauhan ay pininta sa makukulay na CG videos. Sa likod nito nakabaon ang kawalan ng pag-asa ng mga tunay na tao na hindi kailanman iguguhit sa mga plano. Ang pundasyon ng lungsod na ito ay hindi gawa sa konkreto kundi sa kasinungalingan. Sa lugar kung saan itatayo ang NEOM may mga taong naninirahan na doon sa loob ng daan-daang taon. Ang tribong Huweitat. Para sa kanila, ang disyerto ay hindi isang tigang na lupa kundi isang napakahalagang tahanan na minana mula sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa pananaw ng diktador na si MBS, walang kahit isang milimetrong lugar para sa kanila. Noong 2020, isang utos para sa sapilitang pagpapaalis ang ipinalabas. Isang lalaki ang buong tapang na lumaban dito, si Abdul Rahim Al-Huwaiti. Nanawagan siya sa mundo sa pamamagitan ng social media. Ito ay pagnanakaw ng lupa, sabi niya. Makalipas ang ilang araw, siya ay binaril at napatay ng mga autoridad ng Saudi. Ang mas nakakatakot ay ang sumunod. Ginamit ng mga autoridad ang anti-terrorism law laban sa ibang miyembro ng tribo na tumangging umalis. Noong 2022, 3 tao ang hinatulan ng kamatayan. Pumatay ng buhay ngayon para lumikha ng kinabukasan. Ito ang madugong unang hakbang ng isang malinis na lungsod sa ika-21 siglo. Pagkatapos sa gawin ng lupa, dumating ang mga modernong alipin mula sa Asia at Africa. Ang totoong sitwasyon sa lugar na unti-unting lumabas simula 2024 ay isang makalumang pagsasamantala na malayo sa hinaharap. Pagdating sa site, kinumpiska ang kanilang mga pasaporte na nag-alis sa kanila ng legal na paraan para makatakas. Ang naghihintay sa kanila ay mahigit 12 oras na mabigat na trabaho araw-araw, ang matinding init ng disyerto na umaabot sa 50 degrees Celsius at malalang kakulangan sa tulog. Itinuring silang mga disposable na piyesa. Ang mga aksidente tulad ng pagkahulog at pagkamatay dahil sa sobrang pagod ay pangkaraniwan, ngunit hindi ito naitala sa opisyal na mga record. Dahil ganap na kontrolado ng gobyerno ng Saudi ang impormasyon at ibinabaon nila sa buhangin ang mga hindi kanais-nais na pagkamatay. Ang itinatayo nila ay isang paraiso para sa mga piling tao na hindi nila kailanman matutuntungan. Ang 7 trilyong yen na proyekto ay hindi sinusuportahan ng pinakabagong AI o teknolohiya, kundi ng murang buhay ng mga manggagawang walang pangalan na inalisan ng karapatang pantao. Bakit nagbulag-bulagan ang mundo sa trahedyang ito? Ang sagot ay nasa pinakamalaking cover-up operation na inilunsad ng Saudi, isang pader na tinatawag na advertising. Nagbayad ang Saudi ng $10 milyong sa mga kumpanya ng consultancy at advertising sa kanluran. Ang layunin ay isa lamang takpan ang hindi kanais-nais na katotohanan ng isang makabagong imahe. Ang mga kumikinang na skyline, mga drone na lumilipad sa mga hanging garden. Ang magagandang CG na nakikita natin sa screen ay isang digital na piring lamang upang takpan ang mga sigaw ng paghihirap sa lugar. Baging ang internasyonal na komunidad na sumisigaw para sa karapatang pantao ay nanahimik sa harap ng malaking pamumuhunan ng oil money. Ang mga bangko, teknolohiya at sikat na arkitekto ay patuloy na pumirma sa mga kontrata habang alam kung kaninong luha ang pinagmulan ng kanilang bayad. Lahat ay nag-aywas ng tingin sa kasalukuyang massacre gamit ang hinaharap bilang isang magandang dahilan. Ngunit gaano man karaming buhay ang isinakripisyo at gaano man kagaling ang mga kasinungalingang binuo, may isang realidad na hindi matatakasan na papalapit. Hindi ito ang pagkondena mula sa mga human rights groups o pagsisisi sa moralidad. Ito ay isang mas malupit at hindi maiiwasang karahasan, ang realidad na tinatawag na mga numero ang dudurog sa pangarap ng prinsipe. Libre ang mangarap ngunit ang bayad sa realidad ay pera. At ito ay isang napakalaking halaga na kayang magpabagsak sa isang bansa. Ang pitaka ng Saudi Arabia, ang kaba ng bayan ng gobyerno, ay sinusuportahan pa rin ng langis noon at ngayon. Ang presyo ng krudo na kailangan ng Saudi upang mapanatili ang bansa ay humigit kumulang $90 bawat bariles.
Ito ay tulad ng pagkakaroon ng 90 yen na gastusin sa pamumuhay ngunit 70 yen lamang ang sahod. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, walang imperyo ang makakatagal. Sa pagtatapos ng 2025 na itala ng Saudi ang pinakamalaking deficit sa budget sa loob ng 5 taon. Ang realidad ay mas malupit kaysa sa ambisyon ng prinsipe. Ang 7 trilyong yen ay binuho sa salaming pasilyo na tinatawag na The Line. Karamihan dito ay nananatiling nakabaon sa buhangin. Noong 2024, isang katotohanan na yumanig sa mundo ang nabunyag. Ang lungsod na dapat sanang 170 kilometro ang haba ay pinaikli sa 2.4 kilometro na lamang. Iyon ay 1.4% lamang ng kabuuan. Ang linya na dapat sanang magdugtong sa Tokyo at Shizuoka ay naging isang tuldok na kasinlaki lamang ng isang platform ng tren. Sabay-sabay na isinulat ng media sa buong mundo, patay na ang The Line. Isang barkong lumulubog na iniwan ng kapitan. Nang lahat ay kumbinsido na rito sinimulan ng diktador na si MBS ang isang malupit na muling pagkalkula. Hindi niya inamin ang kabiguan at itinapon ang plano. Sa halip pinalitan niya ang laman nito ng isang mas nakakatakot na bagay. Noong 2026, isang bagong estratehiya ang lumitaw. Ito ang Global AI Data Center Hub. Sumuko na siyang patirahin ang mga tao at nagpa siya na patirahin na lamang ang mga server. Dahil sa AI boom, ang kailangan ng buong mundo ay kuryente at pagpapalamig upang suportahan ang napakalaking kalkulasyon. Ang pader na salamin na iyon ay hindi na para protektahan ang mga tao mula sa sikat ng araw kundi naging isang higanteng heat shield upang palamigin ng mahusay ang mga server. Ang lugar na napakalupit para sa mga tao ay naging pinakamagandang sagradong lugar para sa mga makina. At ang unang tumulong sa nakakatakot na pagbabagong ito ng patakaran mula sa tao patungo sa makina ay ang mga kumpanya ng Japan. Ang mga high-tech na kumpanya ng Japan tulad ng NTT Data at SoftBank ay malalim na kasangkot sa pagtatayo ng infrastruktura upang matugunan ang pangangailangan sa AI sa kasalukuyan ng 2026. Ang NEOM na dapat sana'y patay na bilang isang lungsod ay pilit na binubuhay bilang isang AI hub gamit ang teknolohiya ng Japan upang mapanatili ang dangal ng diktador. Ito ang maruming likuran ng matamis na salitang pangalawang Middle East boom. Ang 130 kilometrong tunnel na nahukay na ay ginawang daanan para sa fiber optics at mga kable ng kuryente. Pinipilit nilang sabihin na ang 7 trilyong yen na basura ay infrastruktura para sa digital age. Hindi pag-amin sa kabiguan at pilit na pagkonekta nito sa ibang nauusong salita. Ito ang nakakabaliw na katwiran ng isang diktador. Ngunit ang nagdusa sa muling pagkalkulang ito ay ang mga kumpanyang sumuporta sa proyekto. Lalo na mga malalaking construction company ng South Korea na may malalim na ugnayan sa Saudi na ngayon ay nahaharap sa isang seryosong sitwasyon. Ang Samsung CT at Hyundai EC na nakakuha ng kontrata na nagkakahalaga ng 3 trilyong won ay napilitang harapin ang mga pagkaantala sa pagbabayad at paghinto ng konstruksyon. Ang mga kumpanyang nakit sa matamis na salitang pangalawang Middle East boom at namuhunan ng malaki sa disyerto ay tahimik na nag-iimpake ng hindi mabawi ang kanilang pondo. Sa budget ng Saudi, ang pangalan ng NEOM ay nawala at napalitan ng mga mapanlinlang na pangalan tulad ng technology investment. Ito ay tulad ng isang street performer na nagpapaikot ng 10 plato at nang malapit ng mahulog ang isalihim niya itong itinago sa bulsa at nagpatuloy sa pagtatanghal gamit ang natitirang iilan. Ngunit hindi pa rin tumitigil si MBS. Dahil alam niya na kung hindi niya gagawing isang lugar na may halaga ang disyertong ito bago matapos ang panahon ng langis, ang sarili niyang leeg ang mapuputol. Ang ginawa sa 7 trilyong yen ay hindi isang lungsod ng hinaharap, kung saan 9 na milyong tao ang masaya. Ang naroon ay isang walang buhay na sementeryo ng data, kung saan umuugong ang mga malamig na server. Tama ang kalkulasyon. Ngunit ang elemento ng tao ay ganap na nawala. Ang napakalupit at higanting tuwid na kanal na inukit sa disyerto. Hindi ito isang tulay patungo sa hinaharap. Ito ay isang peklat sa kasaysayan na tinatawag na kabiguan. 7 trilyong yen. Ang napakalaking halagang iyon ay hindi nagawang mag-magic sa disyerto. Sa halip ang natira ay isang nakakatakot na 130 kilometrong underground tunnel at mga labi ng konkreto na nawalan ng patutunguhan. Ang planong dating ipinagmamalaki ni MBS ay wala ng bakas ngayon. Sa halip na isang utopia kung saan 9 na milyong tao ang dapat sanang manirahan ang lumitaw, ay isang kumpol ng mga data center kung saan ang mga walang buhay na makina ang naglalabas ng init. Ang kwento kung saan ang mga tao dapat ang bida ay biglang naging isang suportang papel na lamang para sa mga kalkulasyon ng makina. Ang tawagin nitong isang flexible na pagbabago ng patakaran ay masyadong mapagpatawad.
Ang tamang tawag dito ay isang desperadong paraan ng isang diktador para makaligtas matapos siyang durugin ng mga batas ng pisika at realidad ng ekonomiya. Ang pagsuko sa pangarap ay nangangahulugang pagkawala ng lehitimidad ng kapangyarihang inagaw niya sa Ritz-Carlton. Kaya naman pilit niyang dinikitan ng pinakabagong label na AI ang basurang bakal na ito. Ano man ang laman nito, kailangan niyang ipilit na ito ay isang lugar na may halaga dahil kung hindi ang kanyang kaharian ay guguho mula sa loob. At hindi natin dapat kalimutan na ang nagbibigay ng oxygen sa life support machine na ito ay walang iba kundi ang Japan, ang 6 trillion yen na credit line na ipinangako ng mga mega bank ng Japan, ang malaking kapital na ibinubuhos ng SoftBank at ang teknolohiya ng Japan na sumusubok na buhayin ang isang patay na lungsod gamit ang AI. Kapag bumagsak ang Saudi at ang miraheng ito sa disyerto ay tuluyang matabunan ng buhangin, sino ang magbabayad sa napakalaking luging ito? Ang mga bayarin sa bangko, ang ating pensiyon o ang ating mga buwis? Hindi natin namamalayan marahil ay ginagawa tayo mga kasabwat sa pagsuporta sa kabaliwan ng diktador na ito. Mula sa disyerto na wala na ang maningning na ilusyon at bumabalik ang isang nakakabinging katahimikan. Ang mga construction company ng Korea at mga investor mula sa buong mundo ay nagsimula ng maghanap ng paraan para makatakas mula sa disyertong ito. Ang natira na lamang ay isang kalunos-lunos na kalupaan na hindi na maibabalik sa dati at ang pagsisisi ng mga manggagawang walang pangalan na nakabaon sa buhangin. Ang 170 kilometrong salamin ay hindi na magbabalik ng sikat ng araw. Sa halip, ang higanteng kanal na ito ang magbabalik tanaw magpakailanman sa kahungkagan ng dating ambisyon. Ang estratehiya ng Saudi Arabia na makalaya sa langis. Ang NEOM na simbolo nito ay ngayon ang pinakamalaking halimbawa ng sunk cost o nalubog na gasto sa buong mundo. Sa disyerto kung saan ang tunog lamang ng pagpapalamig ng mga server ang maririnig, ano kaya ang iniisip ni MBS? Ang bagong kinabukasan na kanyang pinangarap ay nauwi sa isang lugar na mas malupit at walang pagkatao kaysa sa anumang panahon. Sa nakaraan, sa disyerto, sa halip na salamin mga tunnel ang natira. Walang lungsod na naitayo. Sa halip, isang sementeryo ng data ang itatayo ng maayos. Ang huling hantungan ng malawak na pangarap ni MBS. Ito ang pinakamahal at pinakawalang kwentang seremonya ng paglilibing sa isang kastilyong buhangin na nasaksihan natin. Iyan po ang ulat mula sa lugar ng Peklat na inukit sa disyerto, isang tala ng katotohanang ayaw pag-usapan ng sinuman. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa huli.